Magandang gabi pong muli. Tayo ay nandito ulit sa ating araw-araw na pag-aaral, ang ating daily devotion. At tayo ay magpapatuloy sa ating tinatalakay sa araw na ito. Nasimulan natin kagabi ang Isaiah chapter 38. Ngayon itutuloy natin ito sa talatang 4 hanggang 8. Kahapon ay nasimulan natin ang pagtalakay sa kabanatang ito at nakita natin ang mga panaghoy at pananalangin ni Haring Hezekiah hinggil sa kaniyang karamdaman. Ating tutunghayan sa gabing ito kung ano ang mga nangyari at mga susunod na pangyayari sa buhay ng hari na mabuti at naging kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Tayo po ay manalangin bago tayo magsimula sa ating talakayan. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay muling nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa gabing ito sa patuloy na pagsama at paggabay mo sa amin. Upang patuloy na magbigay ng karunungan sa amin at buksan ang puso ng bawat isang makikinig, iyo pong ayusin Panginoon at pagpalain ang koneksyon namin sa internet upang patuloy kami sa pag-aaral. Salamat po dakilang Diyos, amin pong pinapaubaya sa iyong lahat ng ito, ikaw ay aming maparangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi, Pastor Claude. At nawa ay maayos ang iyong kalalagayan dyan. At tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Magandang gabi, Sir Irene. Okay, so syempre, ang pamilya Ornido, si Ate Alma ang nangunguna. At si Ate Alma lang kasi ang merong Facebook account sa pamilya nila, kaya siya ang lagi nating nakikita. Ano po, ang iba ay wala pong Facebook account. Ayan. Kaya hindi natin nakakasama dito. Pero sana ay nakakasamang nakikinig ang mga ibang miyembro ng pamilya. Ganun din at si Pastor Claude, sana ay may kasama ka rin dyan. Si Irene ay syempre malayo sa pamilya. Ano po. Okay, so sa gabi nga ito ating pagpapatuloy na pag-aralan at talakayin ang buhay ni Haring Hezekiah. Kagabi ay natalakay natin ang isang masidhi, isang masakit na katotohanan sa buhay ni Haring Hezekiah. Siya ay mayroong terminal illness. Hindi binanggit eksakto kung anong terminal illness. Ito ba ay cancer? Ito ba ay sakit sa puso? O ano ba? So, walang binanggit. Basta meron siyang sakit. At ayon kay Propeta Isaiah, ay sinabihan siya ni Yahweh na malapit na siyang mamatay. Siya ay mamamatay na. At dahil dito, binanggit pa doon sa verse 1 na ipatawag na ang kaniyang sambahayan, ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang mga mahal sa buhay, at bilina na, ibigay na ang kanyang huling habilin. Dahil hindi na magtatagal siya ay mamamatay na. Napakabigat ng sitwasyon na ito sa buhay ng Haring Hezekiah, kaya siya ay syempre nabagbag ang kanyang damdamin, pero sa halip na siya gumawa ng ibang bagay, ang tanging ginawa niya ay humarap sa dingding at siya ay nanalangin, dumulog kay Yahweh. Kung paanong nanalangin si Hezekiah noong panahong sila ay kinukubkob ng Assyria, ganun din eksakto ang kanyang ginawa. Sa dalawang pagkakataon, dalawang mabigat na sitwasyon sa buhay ni Haring Hezekiah, na siya ay hindi gumawa ng anumang bagay na mabigat. Sa halip siya ay dumulog, nanalangin sa Panginoon at pinagkatiwala niya sa Amang Diyos ang kaniyang sitwasyon. At dahil nga dito, doon sa verse 3 ay siya ay pinakita dito yung kanyang pagtangis. At sinabi niya dito kay Yahweh ang mga bagay na mayroon siya. May mga pagkakataon na pag tayo ay nananalangin, ay binabanggit natin sa Diyos kung ano yung ating mga nagawa, kung ano yung laman ng ating isipan, ng ating puso, kung ano yung ating mga hinaing. So para tayo nagsusumbong sa ating tatay na ito ang mabigat, ito ang nararamdaman ko. Parang ganun ang ginawa ni Hezekiah. Ako po malimit ko yung gawin dahil wala akong masyadong nakakausap. Yung mga problema at kabigatan, mga pinagdadaanan ko, wala akong napapagkwentuhan. Maliban, ang Panginoon ang napapagkwentuhan ko. Minsan si Pastor Claude, pagka nagkakakwentuhan kami na ikukwento ko sa kanya, but may pagkakataon si Ate Alma, pero bihira lang naman,
at selective lang ang mga sitwasyon na ganoon. Pero most of the time talaga ang kakwentuhan ko ay ang Panginoon sa pananalangin. At yun yung mga sitwasyon na para ako nagsusumbong sa Kanya at kasama na yung paghagulhol na parang ginagawa ni Hezekiah. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat sa iyong pagsamang muli sa aming pag-aaral. Okay, sa talatang 4, ating planong talakayin ngayong gabi ang mula talatang 4 hanggang talatang 8. Ang sabi sa talatang 4, sunod-sunod nating babasahin ito. Sana ay meron kayong Bible sa inyong mga harap para makasama rin ninyo kung magbasa. Verse 4, muling nagsalita si Yahweh kay Isaiah. Verse 5, ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekiah ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin, kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Wow! Verse 6, hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi mapapahamak sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Verse 7, ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ni Yahweh para patunayang tutuparin niya ang kaniyang pangako. Ang anino na sa orasan sa palasyo na Haring Ahaz ay pababalikin niya ng 10 guhit at gayon nga ang nangyari. Okay, itong verse 4 hanggang verse 9, ito ang eksaktong tugon ni Yahweh doon sa panalangin ni Hezekiah doon sa verse 2 and verse 3. Ayan. Magandang gabi, Sister Jane. Salamat at napasama ka dito sa ating muling pag-aaral. Ayan. Okay, Mr. Jane, kita tayo sa Sunday. Saturday pala tayo. Magkikita na tayo. No? Ayan. Doon sa verse 4, direktang sinasabi dito, yung salita ni Yahweh. Ibig sabihin, yung direktang tugon, yung sagot ni Yahweh sa panalangin ni Hezekiah. Siyempre, yung konteksto ng lumang tipan sa bagong tipan ay kakaiba. Sa lumang tipan, direktang nangungusap si Yahweh through the prophets. At minsan naman ay nagsasalita mismo ang Panginoong Diyos sa mga tao. Samantalang siyempre sa panahon ng bagong tipan, hindi na nangungusap ang Diyos. Meron na tayong Bible na binabasa at iyan ang ating pinagbabasihan ng tugon ng Diyos. Yung kaparaanan, kalooban ng Diyos sa bawat sitwasyon natin ay mababasa natin sa Bible. Siyempre, yung general rules, no? Baka po kayo ay nananalangin tapos biglang mag-expect kayo na magsasalita ang Diyos o mayroong isang taong may propeta na lalapit sa inyo at mangungusap. Well, may pagkakataon yung mga matatanda o let's say yung pastor o yung mga ibang tao ay ginagamit ng Diyos para ipahayag sa ibang tao ang katugunan sa kanyang panalangin. May mga sitwasyon na indirectly, hindi namin alam ng pastor na nangungusap ang Diyos at ito yung kanyang sinasabi ay yun ang tugon ng Panginoon doon sa isang sa panalangin ng isang tao. Marami pong mga sitwasyon na ganoon na gumagamit ang Diyos ng ibang tao para maipahayag ang kanyang katugunan sa panalangin ng ibang tao. Ngayon dito sa verse 5, ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekiah. So ang kausap niya dito si propeta Isaiah. Sabihin mo kay Hezekiah ang sinasabi ni Yahweh. At napakaganda, ang Diyos ng iyong ninunong si David. So ito'y nagpapahayag ng authority. Ibig sabihin, ang Diyos ng iyong ninunong si David, siya ang Diyos noon at Diyos ngayon sa kapanahunan ni Hezekiah at Diyos pa rin sa ating kapanahunan ngayon at Diyos pa rin sa mga susunod na panahon. Ibig sabihin, nagpapakita lamang itong verse 5, yung panimula ng talata na ang Diyos noon ay hindi nagbabago. Siya pa rin ang Diyos ngayon. Yung characteristic na tinatawag nating immutability. Hindi siya kagaya ng tao na nagbabago. Minsan ay mabuti, minsan ay masama, minsan ay nakasimangot, minsan ay nakangiti. No, yan. So ang Diyos ay hindi nagbabago. Yung Diyos noon ni Haring David ay Diyos pa rin ngayon ni Haring Hezekiah. Napakalaki ng agwat ni Haring David kay Haring Hezekiah. Bagamat syempre, ang pinagmulan din ng lahat ay si Haring David. Okay, sabi doon, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Wow! Biro mo, sa dinami-dami ng magpapahayag kay Hezekiah, ang Diyos mismo ang nagsabi, nakita ko ang iyong pagluha.
yung nakita ni Yahweh, yung damdamin ni Hezekiah na binabanggit dun sa verse, yung kanyang kahabagan, yung kanyang pagdadalamhati, yung bigat ng damdamin niya. Nakita ni Yahweh, at narinig ko ang iyong dalangin. Literal na binanggit, nadinig ko ang iyong, wala nang malalim na ibig sabihin. Huwag na nating hanapan ito ng masyadong malalim na ibig sabihin. Napakalino ng sinasabi. Nakita ko ang iyong pagluha. May mata ang Diyos. Nakikita niya ang ating pagluha. Narinig ko ang iyong dalangin. May tenga ang Diyos. Hindi kagaya ng Diyos-Diyosa na may matang hinugisan, may matang hinugisan ng hitsurang mata pero hindi nakakakita. May tenga na hugis tenga pero hindi nakakarinig. Pero ito nagpapahayag. Hindi man natin or hindi man nila literal na nakikita ang Diyos, pero ito't nagsasabi, nakikita niya ang ating mga ginagawa. Nakikita niya ang sitwasyon ng kaniyang mga piniling tao. Yung pagluha ni Hezekiah, yung luha niya, yung kaniyang mga dalangin, yung kanyang kabigatan, yung mga hinaing niya ay naririnig ni Yahweh. At kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Nahabag, naawa ang Diyos, si Yahweh kay Hezekiah. Hindi naman sinasabi na nadala si Yahweh doon sa pag-uulit ni Hezekiah ng kaniyang mga ginawa. Kasi binanggit niya sa verse 3. Ibig sabihin lang, ito ay nakaprograma na sa Diyos. This is His sovereignty again. Alam na ng Diyos kung ano ang kaniyang gagawin kay Hezekiah. Posibleng ginamit ni ng Diyos yung sakit ni Hezekiah para muling subukin ang kaniyang pananampalataya sa kaniya. At hindi nga nabigo ang Diyos sa puso ni Hezekiah. Talagang sumunod, talagang nanalangin at lumapit sa kanya. Sa dulo siya pa rin ang inacknowledge. Hindi siya humingi ng tulong sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Hindi kagaya ng mga naunang hari ng Israel, ng Juda, na noong nagigipit na ay nakipagsabuatan sa Ehipto, sa Ethiopia, sa iba't ibang bansa pa, at sumamba na rin sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. So, kakaiba itong si Haring Hezekiah. At dahil doon, ito ang kaniyang gantimpala. Dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Hindi binanggit ang eksaktong edad ni Hezekiah dito, pero malino na binigyan pa siya ng 15 years. So, ayan, pwede naman palang mangyari ito. Again, wag po tayong, hindi po ito general rule na kagaya ng binabanggit ko kagabi. Hindi dahil dinagdagan ng 15 years sa Hezekiah, basta tayo'y nanalangin, ay dadagdagan na ng Panginoon ng 15 years ang ating buhay. Baka po isipin natin na ito, pwede palang madagdagan ng 15 years, hindi kaya gawin natin ang ginawa ni Hezekiah. Di lugi na po yung mga nagdinegosyo ng purinarya at saka ng ataol kung ano, kasi bilang mo 15 years silang hindi kikita. Yan, joke lang po yan. Kahit hindi nakakatawa. So, hindi po general rule na lahat ng nanalangin ay bibigyan ng Diyos ng panibagong 15 years. Depende po ito sa kaparaanan at kalooban ng Diyos. Kung gusto niyang buhayin ka pa, siya ang may karapatan, siya ang may otoridad sa bagay na yan. Kung ngayon pa lang gusto na niyang kuhanin tayo, ay karapatan din ng Diyos. Kaya dapat tayo maging handa sa bawat oras. Ready tayo dapat ngayon, mamaya. Yan, kaya ang lagi nating tinatanong ay ready ka na bang makita ang Panginoon? Baka hindi ka pa ready, ay be ready, no? At hindi natin masasabi ang panahon. Nobody knows, no? At sabi nga ni Solomon ay maigsi ang buhay. Okay. 15 taon. Wala pong simbolismo ang bilang na 15. Huwag nyo na pong pag-isipan na kaya ito 15 kasi 15 ganyan, 15 ganoon. Wala po. Literal na 15 years ang idinagdag sa edad o sa buhay ni Haring Hezekiah. Sa verse 6, hindi lamang iyon. Ikaw at ang lungsod na ito'y hindi mapapahamak sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. So ito'y pangako na hindi napapako at ito'y katumbas ng binanggit din doon sa mga huling talata ng verse ng chapter 37. Sabi dito doon sa verse 33 ng chapter 37,
Kaya ito ang pasya ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakalapit sa lungsod na ito, ni isang palaso ay hindi niya magagamit laban dito. Hindi siya makakalapit na may sandata o makakapagtayo ng tanggulan upang ito'y kubkubin. So, ayan. So, protection. So, ito ay cross-reference ng protection na binabanggit dito sa verse 6 ng chapter 38. Sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Sa panahon ngayon, minsan tayong mga natutuwa tayo doon sa mga tagapagtanggol natin. Sino ba mga tagapagtanggol ng bayan natin? Mga senador ba? Mga congressman ba? Mga senatong? Mga mayong? At kung sino-sino pang politiko. Minsan doon tayo lumalapit. So, hindi po tayo kayang ipagtanggol noon. Generally daw, ayon sa pag-aaral ng mga social scientists, kaya ang mga Pilipino mahihilig sa mga pelikula ng superhero kasi laging naghahanap daw ng mga tagapagtanggol. Kasi nga, generally, ang mga Pilipino ay naaapi na dahil nga sa mga mayayaman. Kaya saan tayo mahihilig na mga palabas? Yung mga Avengers, yung mga merong magtatanggol sa atin. Tapos yung mga pelikula na mga aksyon, bawa si Lito Lapid, si Fernando po nung buhay pa, alam mo yung magpapaapi muna, tapos bandang uli siya ang mananalo, ipaghihiganti yung mahihirap. Yun daw yung general picture ng kultura ng Pilipino. Kaya mahihilig tayo doon sa mga aksyon na laging yung biday na nanalo sa huli, no? Kaya pagka merong subukan ninyo, pag may pelikulang aksyon na yung biday namatay, parang pagkatapos ng pelikula, para rin tayong namatay. Kaya kasi nga, ang total na kultura ng isip ng Pilipino ay tayo'y api at kailangan natin ng tagapagtanggol. Well, nagsimula po ang ugat niyan sa panahon pa ng Kastila kasi tayo ay talagang inapi ng mga Kastila. So, medyo mahabang pag-uugat kung ating tutunghayan yung pinakadulong panimula niyan. Siguro, sa susunod imbitahin natin Sister Jane para tayo turuan sa kasaysayan. Yan. Okay. So, dito, hindi lamang binigyan ng 15 taong dagdag sa buhay si Hezekiah, ipinangako pa ang proteksyon sa kaniyang bayan laban sa nang-aaping Assyria. Simula nung bumagsak ang Assyria sa panahon ni Sennacherib, hindi na po nagapi ng Assyria ang Judah. Wala na silang nagawa. At unti-unti na rin bumagsak ang Assyria. Sino ang nakatalo ngayon sa Judah? Babylonia naman na. Kumbaga nawala na ng kinang yung power, yung kapangyarihan ng Assyria at bumalik dumating yung panibagong naging sikat na kaharian, yung Babylonia naman. Yan. Sa verse 7, ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ni Yahweh para patunayang tutuparin niya ang kaniyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Ahaz ay pababalikin niya ng 10 guhit at gayon nga ang nangyari. Ang kasaysayan na to na binabanggit sa verse 7 at verse 8 ay natalakay din sa 2 Kings, no? I think chapter 19 ba yung 2 Kings na yan. Kung saan yung kaparehong sitwasyon na bubuhayin o dadagdagan ng Diyos ang buhay ni Haring Hezekiah, siya ay nagtanong kay propeta Isaias ng palatandaan kung paanong ano yung patunay na matutupad ang kaniyang pangako. So nandoon sa 2 Kings chapter 20, no? Panahon na nagkasakit si Hezekiah. Yan. So ngayon ang sitwasyon doon ay nagtanong si Hezekiah kay propeta Isaiah, ano ang magiging palatandaan na matutupad ang pangako ni Hezekiah? Yan. At ang sabi niya, yung paggalaw ng orasan, meron doon itong sitwasyon, I think, sa verse 8 ng 2 Kings chapter 20 verse 8. Sabi dito ni Hezekiah, itinanong ni Hezekiah kay Isaias, ano ang palatandaan na pagagalingin ako ni Yahweh at makakapasok na ako sa templo pagkalipas ng 3 araw?
Sumagot si Isaias, alin ang mas gusto mong palatandaang ibibigay sa iyo ni Yahweh? Ang aninong bumababa o umaakyat ng 10 baitang? Sumagot si Hezekias, madali sa anino na umakyat kaysa bumaba ng 10 baitang. Pababain mo ito ng 10 baitang. Ngayon, ang naging application noon dito sa binabanggit dito sa Isaiah chapter 38, yung anino sa orasan sa palasyo ni Haring Ahaz ay pababalikin niya ng 10 guhit. So, yun yung cross-referencing ng dalawang parehong pangyayari. 2 Kings chapter 20 verse 8 at Isaiah chapter 38 verse 8. Ayan, parehong verse 8. At gayon nga ang nangyari. So makikita natin dito sa mga talatang ito na ating tinalakay na narinig ni Yahweh ang ating mga dalangin kung tayo ay tapat na dumadalangin sa Kanya. Kung ang ating puso, ang ating pagkatao ay mayroong kalinisan na talagang nagpapasakop sa kaparaanan ng Diyos. At pero again, ang sinasabi nga natin, hindi ito general rule na lahat ng tao na gagawa nito ay pareho ng mangyayari. Nabanggit ko sa inyo kagabi, nung panahong naghihingalo yung misis ko, nandun sa ICU at nakatubo, ipinanalangin ko mismo sa Panginoon na Panginoon, kung paanong si Hezekiah ay dinagdagan mo ang buhay niya, baka pwedeng gawin mo rin sa asawa ko. So syempre umiyak ako at nanalangin, pero yun nga, ang katugunan ng Diyos hindi na niya kalooban, kaya yun, goodbye na lang, nawala na yung buhay niya. Ayan, at matagal ng panahon nang nakalipas. Ayan. Ang mga pangyayaring ito ay naglalarawan at sumusukat ng pananampalataya. Itong binanggit natin simula verse 1 hanggang verse 8, sumusukat ito sa kalaliman ng pananampalataya, ng pananalangin at paghingi ng pag-asa ni Haring Hezekiah sa Panginoong Diyos. At ito'y naglalarawan at naghihikayat sa ating lahat na mananampalataya sa kapanahunan natin na gawin ang kaparehong pananampalataya sa Diyos. Sa mga pagkakataon nakakaranas tayo ng kahirapan at kabigatan, wala tayong dapat na gawin, wala tayong mga bagay na dapat na unahin kung hindi ang lumapit, manampalataya at magpahayag ng panalangin at pag-asa sa Panginoong Diyos. Yan. Gayon din, sumusukat ito sa kapangyarihan naman ng Panginoong Diyos na tumugon sa mga panalangin, makarinig at maunawaan ang kahilingan o ang nilalaman ng puso ng mga taong nananampalataya sa Kanya. Ayan, salamat Irene, ganun, meron palang mga ganun, ayan, so salamat, ayan. Okay. At nakikita natin dito kung gaanong kapersonal ang dealing ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. Kung paanong baka isipin ng iba, panahon ni Hezekiah yan, hindi panahon natin, hindi panahon ni Pastor Dom, hindi panahon ng Touching Lives. Sabi nga natin kanina, God is immutable. Kaya nga ginamit dito yung salitang, sabihin mo kay Hezekiah, ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Sa panahon natin na yan, pwede nating sabihin na ang Diyos na tumugon sa panalangin ni Hezekiah ay Diyos na pwedeng tumugon sa ating panalangin ngayon. But again, depende ito sa sovereignty ng Diyos, sa kanyang kalooban at kaparaanan. Baka meron kayong, di ba, sa isa na po, mababanggit Ate Alma, si Nanay Epi, wala dito. Nung kapanahon ng nabubuhay pa ang anak ni Nanay Epi, yung kuya ni Ate Alma, nanalangin din naman tayo, hiningi natin sa Panginoon na kung luluubin niya ay dagdagan pa ang buhay. Bagamat may sakit na terminal din, kagaya ni Hezekiah, Diyos naman ang may likha ng buhay, kayang-kaya niyang gawin. Kaya lang syempre, ang nangyayari dito ay yung anong kalooban ng Panginoon. Huwag po tayong gagaya doon sa mga, baka meron sa inyong mag-declare, na I declare na hahaba ang buhay mo. Napakaano yan. Hindi ko po alam kasi
nakakonfine ng misis ko, kami napapaligiran ng mga taga-Winner Church, bagamat hindi na kami kaanib ng simbahan na iyon noon, baka may mga nagdi-declare doon, di lahat sila ay bigo. Yan, at least hindi ako nag-declare na nalangin lang sa Panginoon. But syempre, yung sovereignty pa rin ng Panginoon. So baka meron sa ating gumagawa ng kaparehong declaration na ganyan, or ang tawag ngayon ay manifestation, wag na po ninyong gawin kasi mabibigo lang po kayo. Kasi hindi po yun biblical, hindi po yun naaayon sa salita ng Panginoon. Okay, so again, ito'y tumutukoy ang mga talatang ito sa kapangyarihan ng Diyos, sa proteksyon na kaya niyang ibigay sa kanyang mga anak, at sa lawak ng kaniyang kapangyarihan. Ibig sabihin, kontrolado ng Diyos ang buhay, kontrolado ng Diyos ang lahat ng aspeto. Siya ang nagbibigay ng buhay at siya ang may karapatang kumuha nito. Ayan, so tatandaan po natin, napaka-importante ng panalangin, napaka-importante ng tapat na panalangin. Yung actuations dito ni Hezekiah na siya ay humarap sa dingding tapos nanalangin, ibig sabihin siya ay nag-focus, siya ay nag-concentrate. Hindi kagaya natin, minsan mananalangin na haharap sa maraming tao, mapagpaimbabaw na panalangin, at pagsisisigaw pa sa mga panulukong daan, sabi ito sa Mateo, no? So siya ay tumalikod sa karamihan sa tao at siya ay nakipag-usap sa Diyos. So yun po ang isang napakagandang halimbawa ng pananalangin. Tapat at maayos at mayroong katapatan at pananampalataya. Kaya ang naging resulta, sabi dito, ay nadinig ni Yahweh. Nakita ang pagluha at narinig ang dalangin. Kaya mayroong naging mabuting resulta. Okay, so hanggang doon lang po muna ang ating tatalakayin sa gabing ito. Bukas ay tatalakay tayo buhat verse 9 kung hanggang natin ito aabutin. Kasi ang composition ng susunod na bahagi ay verse 9 hanggang verse 20, no? Ito po yung tula o awitin ni Haring Hezekiah bilang papuri sa Panginoon dahilan sa pagkakaligtas sa kanya. So posibleng itong chapter 38 ay matatapos natin ito ng Biyernes. Kaya tingnan natin sa mga susunod na araw kung hanggang saan ang ating patatalakay. Okay, maraming salamat po muli sa inyong lahat sa pakikinig. Tayo po ay meron pang fellowship, online fellowship ulit maya-maya. Tayo ay magwakas muna sa pananalangin. Okay, pray po tayo. Ama naming Diyos, Panginoon naming Ama, muli po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa gabing ito. Patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo kaming gabayan. Salamat po sa tagumpay ng aralin sa gabing ito. Amin po patuloy na pinapaubaya sa iyong lahat ng ito. Ito'y maging magandang bahagi ng aming buhay. Natuto po kami, Ama, at ito po'y mapatuloy namin mailapat sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakinig sa amin at nakasama sa gabing ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po muli sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon.